Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa pong malaking karangalan para sa akin kung sakaling mapipili niyo po ang aking kwento para ibahagi sa inyong channel. Dahil isa po ako sa napakarami niyo pong tagahanga. Sa kwentong ito ay napatunayan ko na darating talaga sa buhay natin na babagsak tayo dahil sa tindi ng mga problemang kailangan nating harapin. Dito ko rin po natutunan na ang mundo ay hindi titigil dahil lang meron tayong pinagdadaanan. Kailangan nating maging matatag at bumangon dahil kung hindi, ay tayo rin ang talo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sanya. At ito po ang aking kwento. Lumaki ako sa isang maliit at liblib na baryo na hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Noon ay may isang aswang na kinakatakutan sa aming lugar. Nagsimula ang pamiminsala ng aswang na yon ilang buwan matapos kong ipanganak ang aking unang anak. Lumipas ang ilang taon, ay patuloy pa rin ang pagsalakay ng aswang na yon. Kaya naman, nabuhay kaming lahat sa takot, lalo na sa kagaya ko na walang kakayahan na umalis sa lugar na yon. Nagtatrabaho ako noon bilang kasambahay sa isang may kayang pamilya sa bayan. Pero uwian po ako araw-araw habang ang mister kong si Henry ay nagtatanim ng kung ano-anong gulay sa likod ng aming bahay at ibinibenta niya yon. Dahil sa trabaho ko, sila ng aking anak na 5 taon pa lang ang palaging magkasama. Plano na sana namin noon ni Henry na umalis sa aming baryo dahil nga sa pagsalakay ng aswang. Gusto na naming makipagsapalaran sa Maynila. Ayaw kasi naming lumaki ang anak namin sa isang lugar na hindi siya ligtas. Ngunit sa kasamang palad, bago pa mangyari ang plano naming pag-alis, ay isang trahedya ang nangyari na talagang nagpabago sa aking buhay. Sa araw na yon ay hindi ako nakauwi sa bahay namin. Nakiusap kasi ang amo ko na manatili ako sa bahay nila sa gabing yon dahil may pupuntahan siya. Wala kasing magbabantay sa mga anak niya. Kaya naman, pumayag na lang ako. Kinabukasan na ako nakauwi sa bahay namin. Pero malayo pa ako sa bahay ay napansin ko na maraming tao sa labas. Kinabahan na kagad ako. Sinalubong ako ng kaibigan kong si Betty na isang bakla na may-ari ng nag-iisang salon sa aming baryo. Betty, ano nangyayari? Bakit ang daming tao sa labas ng bahay namin? Sanya, huwag ka sanang mabibigla, ha? Ang ibig ko sabihin nakakabigla ang sasabihin ko pero lakasan mo ang loob mo, Sanya, ha? Be strong. May nangyari kasi kagabi. Ano ba, Betty? Ang dami mong pampaligoy-ligoy . Sabihin mo na lang kasi kung ano nangyayari. Lalo mo lang akong pinapakabi. Eto naman, high blood kagad. Ganito kasi yan, Sanya. Kagabi, umatake na naman yung aswang at pinasok niya ang bahay niyo. Si Henry, ang anak namin, nasan sila? Kumusta sila? Yun na nga, Sanya. Diyos ko, wala na sila. Hindi sila nakaligtas dun sa aswang. Sorry, Sanya, pero patay na silang dalawa. Sorry, friend. Tinabig ko si Betty
at muntik na siyang matumba. Tumakbo ako papunta sa bahay namin. Ayaw lumabas ng luha ko dahil ayokong paniwalaan ang sinabi ni Betty. Hinawi ko ang mga tao, pero bago pa ako makapasok sa bahay ay pinigilan na ako ng mga pulis. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Asawa at anak ko ang nakatira dyan! Tumigil ang mundo ko nang ilabas mula sa loob ng bahay namin ang 2 katawan na nakalagay sa stretcher. Nagwala ako ng gusto at nang nabitiwan ako ng mga pulis ay nilapitan ko ang 2 stretcher at hinila ko ang puting kumot na nakatakip sa mga bangkay. Malakas akong pumalahaw ng iyak nang makumpirma ko na ang mag-ama ko nga ang mga bangkay. Halos hindi ko na sila makilala sa dami ng sugat nila na halatang dahil nga sa kalmot at kagat. Lumapit si Betty sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Anak ko! Henry! Bakit niyo ako iniwan? Hindi! Hindi ko kaya to! Hindi ko kaya! Biglang nagdilim ang paningin ko at pakiramdam ko ay umikot ang buong paligid hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay dahil sa bigat ng emosyon na lumukob sa akin ng mga oras na yon. Ang pagkamatay ng aking mag-ama ang nagpabago sa aking buhay. Sila ang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga. Kaya nang nawala sila dahil sa aswang, ay nawalan na rin ako ng dahilan para mabuhay. Hindi na ako nagtrabaho at ang naging sandalan ko ng panahon na yon ay ang alak. Gabi-gabi akong umiinom at nagpapakalunod sa alak dahil sa tuwing nalalasing ako at nakakatulog ay nakakalimot ako ng panandalian sa sakit na aking nararamdaman. Inakala ko noon na alak ang sagot para mawala ang bigat na dinadala ko. Isang gabi, mag-isa kong umiinom sa aking bahay habang hawak ang larawan namin ng aking mag-ama. Walang tigil ang pagtulo ng luha ko. Biglang dumating si Betty na may dalang plastic container na may laman na ulam. Umiinom ka na naman, friend. Grabe ka, ha? Parang gabi-gabi na yata yan, O heto, dinalhan kita ng kaldereta para may ulam ka. Baka kasi inuuna mo pa yung kakaalak mo kaysa sa pagkain mo. Akin na nga yan. Mas magandang may pulutan. Hoy, Sanya, ano ka ba? Pambihira ka naman. Parang hindi na ikaw yan, friend. Dati ayaw na ayaw mo sa alak, di ba? Ngayon, kulang na lang. Pangmumug mo yung isang bote ng gin. Nakakaloka ka. Alam mo, Betty, maiintindihan mo rin ako kung bakit ko ginagawa to kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Tapos yung pagkawala nila ay biglaan at namatay sila sa hindi makataong paraan. Sige na nga, hindi na kita pipigilan sa paglalasing mo. Pero sana ay mag-stop ka na rin sa ginagawa mong yan. Hindi pwedeng forever kang ganyan, aba. May dahilan kung bakit alive and kicking ka pa rin hanggang ngayon. Kailangan mong lumaban sa life, friend. Paano pa ako lalaban sa buhay? Kung wala na yung dahilan para mabuhay ako, sige nga. Sana pala. Umuwi ako ng gabing yun. Dahil baka ibang nangyari. Kung gano'n na ginawa ko, baka hindi inatake ng aswang ang mag-ama ko, Betty. O hindi kaya ay magkakasama kaming namatay.
Mas okay sana na ganun na lang ang nangyari. Para magkakasama na kami sa kabilang buhay. Hindi yung ganito na iniwan nila ako mag-isa, Betty. Sobrang sakit, alam mo yon. Hindi ko na alam kung paano pa ako babangon. Friend, alam ko na sobrang sakit talaga ng nararamdaman mo. Pero nandito lang ako, ha? BFF tayo. At kapag kailangan mo ng kausap, available ako 24/7. Hindi ko kailangan ng kausap, Betty. Ang gusto ko, mabuhay ulit ang asawa at anak ko. Nako, himala naman yung gusto mo mangyari, friend eh. Hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Ay nako, pahingi nga ako ng alak at parang mas okay na damayan kita sa paglalasing mo. Tumayo si Betty para kumuha ng baso sa kusina. Nang bumalik siya sa tabi ko, ay nagsalin siya ng alak sa baso at tinungga niya yon. Ano ba yan? Ang pangit naman ng lasa nito. Parang may blade sa lalamunan. Paano mo natitiis na inumin to, friend? Hindi ko na naiisip ang lasa ng alak. Ang tanging nasa ustak ko kapag iniinom ko yan ay malalasing ako. At kapag nalasing ako, mabilis akong makakatulog. Kapag tulog na ako, makakalimutan ko na ang sakit na nararamdaman ko. Kapag hindi kasi ako uminom ng alak, ay patuloy kong iniisip na mag-isa na lang ako sa buhay. At wala na ang asawa at anak ko. Betty, tanong lang, bakit ang mag-ama ko? Bakit ang mag-ama ko pa ang namatay ng gabing yun? Bakit, friend? Gusto mo bang ako na lang sana? Ang ibig kong sabihin, Betty, hindi naman kami masamang tao, di ba? Napakabait ng asawa ko. Yung anak ko naman napakabata pa niya. Ang dami pang pwede mangyari sa buhay niya. Bakit tinayaan ng Panginoong Diyos na mangyari to? Friend, lahat ng nangyayari sa life natin may dahilan. Hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na mangyari ang isang bagay nang wala lang. Talaga? Ano namang dahilan ng pagkamatay ng mag-ama ko sa kamay ng isang aswang? Gusto ba niyang maging miserable ang buhay ko? Yung ba ang dahilan niya? Hindi, friend. Sa totoo lang, syempre, no? Hindi ko rin alam ang dahilan ng Diyos kung bakit yan nangyari. Pero magtiwala ka lang sa Kanya, friend. Darating ang panahon na malalaman mo kung bakit kailangan mawala na mag-ama mo. Kahit kailan, ay hindi ko maiintindihan ang dahilan niya, Betty. Hindi ko makikita ang maganda sa pagkuha niya sa buhay ng asawa at anak ko. Akala ko ba ay mapagmahal ang Diyos natin? Bakit niya hinayaan na mangyari ang ganung bagay sa mag-ama ko, Betty? Bakit? Tumungga ako sa bote ng gin at sa kabila ng mapait nung lasa ay inubos ko yun sa isang tunggaan lamang. Wala pa ring tigil ang pag-agos ng aking luha. Kung hindi nga lang malaking kasalanan ang magpatiwakal, ay ginawa ko na yun. Pero ganun pa man, kahit konti, ay gusto ko pa ring mabuhay. Alam ko kasi na kung kukunin ko ang sarili kong buhay, ay hindi yun magugustuhan ng asawa at anak ko. Sa mga lumipas na araw, ay mas lalo kong nalulung sa pag-inom ng alak. Tuluyan nang nawalan ng direksyon ang buhay ko. Wala na akong ginawa kundi ang uminom at matulog. Kahit anong sabihin at ipayo sa akin ni Betty, ay hindi yun tinatanggap ng utak ko. Mas malakas
Ang boses sa loob ng utak ko na nagsasabi na tanging alak lamang ang sagot para kahit papano ay mabawasan ang sakit na aking pinagdadaanan. Wala nang nagawa pa si Betty para pigilan ako sa pag-inom. Tila natakot na rin kasi siya sa akin nang isang beses na sinabihan niya ako na tumigil na ako sa pag-inom ng alak. Tapos sinigawan ko siya at pinagmumumura. Ngunit hindi pa pala sa pagkamatay ng aking mag-ama matatapos ang dagok sa buhay ko. Dahil isang gabi ay aksidente kong nasunog ang bahay ko. Habang nag-iinom kasi ako, ay natabig ko ang gasera at yun ang pinagmulan ng sunog. Dahil lasing ako, ay hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Ang tanging nagawa ko na lang ay ang lumabas at umiyak habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa bahay kung saan naroon ang lahat ng alaala ng aking asawa at anak. Mabuti na lang at kaibigan ko si Betty. Hindi ko na kinailangan na magsabi sa kanya dahil siya mismo ang nagsabi na sa bahay niya muna ako tumuloy. Oh friend, pasensya ka na muna rito sa house ko ha. Hindi to malaki. Nakakahiya. Saka, carry lang ba na magkasama tayo sa iisang kwarto? Ayos lang Betty. Ako nga dapat mahiya sa iyo eh. Kasi napakalaking abala nitong ginawa ko sa iyo. Ano ka ba friend? Okay lang. Kaya nga, that's what friends are for. Ay, hindi pala. Paano nga ba yon? That's what friends are too. Ay, di ba? Kasi dalawa lang tayo magkaibigan, kaya hindi for. Pero friend, baka magalit ka na naman ha? Payo ko lang. Tigilan mo na muna ang pag-inom-inom mo, please. Hindi na nakakabuti sa iyo, friend eh. Tignan mo ang nangyari. Munti ka pang matusta sa loob ng bahay mo. Betty, sagutin mo nga ako. Masama ba akong tao? Hindi friend ah. Remember, nakapagbukas ako ng salon kasi pinautang mo ko ng pandagdag sa puhunan ko. Bakit mo naman yan naitanong, friend? Akala ko ba masasamang tao lang ang pinaparusahan ng Diyos? Bakit niya ito ginagawa sa akin? Ano bang napakalaking kasalanan na nagawa ko? Sabihin mo nga, para naman alam ko kung bakit ako pinapahirapan ng ganito. Ay nako, ayan ka na naman friend. Alam mo, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa nangyayari sa life mo. Pero remember, na nandito ko always for you, okay? Halika, hug na nga lang kita. Hinayaan kong yakapin ako ni Betty ng maigpit. Pero wala nang epekto yon para gumaan ang pakiramdam ko. Inisip ko ng sandaling yon na galit sa akin ng Panginoong Diyos. Kaya sunod-sunod ang mga hindi magagandang nangyayari sa buhay ko. Pakiramdam ko ay napaka makasalanan kong tao para maranasan ko ang ganong pagpapahirap. Pinagtrabaho ko ni Betty sa kanyang salon. Ako ang nagwawalis sa tuwing may natatapos siyang gupitan. Sinasahuran niya ako pero sa alak lang napupunta ang kinikita ko. Hindi pwedeng matatapos ang 1 linggo na hindi ako iinom at magpapakalasing. Naging pabigat ako sa kaibigan ko. Alam ko na hirap na si Betty sa akin. Pero ng mga panahong yun ay hindi ko yun napapansin. Hanggang isang araw ay lumapit ako kay Betty para kunin ang aking sahod. Pero hindi ko nagustuhan ang naging pag-uusap naming dalawa. Friend, sorry ha. Pero naisip ko kasi na ako na nga hawak ng sahod mo.
Alam ko kasi na sa alak mo lang to gagastusin eh. Bilang friend mo ako, gusto ko na tumigil ka na sa pag-inom ng alak. Hanep pa. Nagbibiro ka lang, di ba? Sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi, friend. Seryoso ako. Nakita mo ba akong tumatawa para masabi mo nagbibiro, Akes? Saka, gusto ko rin sanang ipunin ang sahod mo para makabili tayo ng materyales sa pagpapatayo ulit ng bahay mo. Yung kahit maliit lang muna. Tapos habang patagal ng patagal, ay papabonggahin natin hanggang sa maging mansyon na, o di ba? Ayaw mo ba no? Yan ang gusto mo. Pero tinanong mo ba ang gusto ko? Baka nakakalimutan mo. Pero Kuya Betty, pinagtrabahuan ko yan sa'yo. Kaya karapatan kong gastusin yan sa paraang gusto ko. Pero, hindi kasi maganda na palagi ka nag-iinom, friend. Baka magkasakit ka na yan. Sige ka, baka bukas mamaya bumigay na yung atay mo. Hindi mo ako naiintindihan eh. Kailangan kong uminom ng alak dahil yun lang ang paraan ko para makatakas sa kalungkutang pinagdadaanan ko. Ilang beses ko ba sasabihin sa iyon? Hindi mo kailangan tumakas, friend. Kailangan mong harapin yan hanggang sa malagpasan mo na ang pinagdadaanan mo. Concerned lang ako sa iyo, friend. Huwag mo namang masamain ang pagmamalasakit ko sa iyo. Saka ayaw mo bang magkaroon ulit ng sariling bahay? Sayang kasi yung lupa mo kung di mo ulit tatayuan ng bahay. Bakit kasi di mo na lang ako diretsahin? Teka, ano ba sinasabi mo, friend? Diretsahin mo na ako. Ayaw mo na ako nakatira sa bahay mo. Kaya gusto mo na magpatayo na ako ng sarili kong bahay. Sanya, ano ka ba? Hindi totoo yan. Huwag ka mag-alala. Dahil aalis na ako ngayon dito sa bahay mo. Sa bagay, pabigat lang naman ako sa inyo eh. Sanya, tumahimik ka ha? Hindi ganyan ang intensyon ko ha? Maraming salamat na lang, Betty. Sa lahat ng naitulong mo. Matapos yun, ay isinilid ko sa isang bag ang kakaunting damit na meron ako. Pinigilan ako ni Betty, pero sinigawan ko siya at tila natakot siya sa akin. Doon niya na ako hinayaan sa ginagawa ko. Pagkatapos kong mag-impake, ay mabigat ang mga akbang na naglakad ako palabas ng bahay ni Betty. Hinabol pa rin ako ni Betty at sinubukan pa rin niya akong pigilan. Sanya, ano ba? Sanya! Pwede bang pumalma ka muna? Hindi kita pinapalayas, aba. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Ako pa nga nag-offer sa'yo, di ba, na dito ka tumira sa bahay. Huwag kang mag-alala, kasi naiintindihan kita. Hindi ako galit sa'yo, Betty. Mas mabuti nga siguro na umalis na ako rito para matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Ano ka ba naman, friend? Huwag ka nang umalis. Saka wala kang pupuntahan. Baka mamaya niyan kung ano pang mangyari sa'yo. Kung ano man ang mangyari sa akin, labas ka na ron. Maraming salamat ulit, Betty, sa mga naitulong mo sa akin. Aalis na ako. Nilagpasan ko si Betty at nagpatuloy ako sa paglalakad palayo sa bahay niya. Kahit narinig ko ang malakas na pagtawag sa akin ng kaibigan kong si Betty, ay hindi ko siya pinansin. Nagkunwari akong walang naririnig at patuloy lang ako sa paglalakad. Dahil wala akong mapupuntahan at ayoko nang makitira sa ibang bahay, ay pinili kong magtungo na lamang sa gubat na nasa tabi ng aming baryo. Agad akong naganap ng mga bagay na pwede kong gamitin para makapagtayo ako ng masisilungan ko. Kumuha ako ng mga kahoy at malalapad na dahon gaya ng anaw. Pakiramdam ko ay nagbabahay-bahayan ako nang inumpisahan ko na gumawa ng masisilungan. Hindi nagtagal ay nakontento na ako sa aking nagawa. Umupo ako
sa nakalatag na dahon ng saging at inilabas ko ang aking wallet. Meron na lang doong kakaunting barya. Paano pa ako makakabili nito ng alak? Kulang na tong pera ko. Sa kabila ng konting pera na meron ako, ay nagtungo pa rin ako sa isang tindahan. Nakiusap ako sa tindera na baka pwede niya akong pautangin kahit isang bote lang ng gin, pero hindi siya pumayag. Wala na akong nagawa kundi ang ibili na lamang ng tinapay ang bariyang meron ako at saka ako bumalik sa gubat. Napakabagal ng pagtakbo ng oras. Maghapon ako nakaupo sa aking silungan habang paunti-unting kinakain ang tinapay. Pagsapit ng gabi ay biglang umulan ng malakas. Nataranta ko dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa lakas ng ulan ay nagiba ang silungan ko. Kinuha ko ang aking bag kahit alam kong maging ang mga nasa loob nun ay basa na rin. Tumakbo ko ng tumakbo upang maghanap ng ibang masisilungan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay natalisod ako sa isang bato. Napasubsob ako sa lupa at napasigaw ako nang tumama ang tuhod ko sa isang matigas na bagay. Umupo ako at doon ko nalaman na nagkaroon ako ng sugat sa tuhod. Doon na tila naputol ang pisi ng aking emosyon. Malakas akong sumigaw sa gitna ng kagubatan. Diyos ko! Ano bang kasalanang nagawa ko? Para ibigay mo sa akin ang lahat ng kamalasan sa mundo. Hindi ka pa ba masaya? Na kinuha mo na ang aking pamilya at bahay? Hindi ka ba naaawa sa akin? Napakasama ko bang tao para parusahan mo ako ng ganito? Ano pang parusa ang ibibigay mo sa akin? Sige! Ibuhos mo ng lahat! Ibigay mo na ang lahat ngayong gabi! Napahagulgul ako ng iyak dahil sa awang nararamdaman ko sa aking sarili. Hanggang sa may narinig akong kaluskos sa kung saan. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng panganib. Iniwanan ko ang dala kong bag at saka ako nagtago sa likod ng isang makapal na halaman. Mula sa aking pinagtataguan ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang aswang. Matangkad siya kumpara sa isang normal na tao. Mabalasik at nakakatakot ang kanyang muka. Matutulis ang mga kuko niya na parang talim ng kutsilyo. Maging ang mga ngipin niya ay matutulis din. Palingalinga ang aswang na parabang meron siyang hinahanap. Naituptup ko ang mga kamay ko sa aking bibig upang pigilan ang aking pagsigaw. Sigurado ko na narinig ng aswang ang pagsigaw ko kanina at ako ang hinahanap niya. Mas lalo akong binalot ng takot nang nakita ng aswang ang aking bag. Inamoy niya yon at saka siya muling tumingin sa paligid. Halos hindi na ako humihinga. Sigurado ko na kapag nalaman ng aswang kung saan ako nagtatago, ayun na ang aking magiging katapusan. Maya-maya pa ay naglakad palayo ang aswang hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako nagdesisyon na lumabas sa aking pinagtataguan. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo nang may marinig akong mabibigat at mabilis na yabag sa aking likuran. Paglingon ko, napasigaw ako dahil pasugod sa akin ng aswang. Nanlilisik ang mga mata niya at halatang gutom na gutom. Mabilis akong tumakbo para tumakas, pero hindi pa man ako nakakalayo nang muli akong nadapa. Pagharap ko ay papalapit na ang aswang sa akin. Doon ko na tuluyang tinanggap na yun na ang aking
katapusan. Sige, patayin mo na rin ako. Kaya ng pagpatay mo sa asawa at anak ko. Mas mabuti pa nga yatang patayin mo na ako ngayon. Para makasama ko na sila. Malakas na umalulong ang aswang. Pero nang akmang susunggaban na niya ako, ay isang lalaki ang biglang dumating. Napakabilis ng galaw niya at nagawa niyang tagain sa braso ang aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Ako ang harapin mo! Tayo magtuos! Tila natakot ang aswang sa lalaki at mabilis yun tumakbo papalayo. Hindi ako makapaniwala na buhay pa rin ako. Nang lumapit ang lalaki sa akin, ay inilahad niya ang isa niyang kamay. Sa tansya ko, ay nasa edad 6 na po na ang lalaki. Makapal ang balbas niya at manipis na ang kanyang buhok. Naningkit ang mga mata ko dahil pamilyar sa akin ang muka ng lalaki. Hanggang sa namukaan ko na siya. Mang David, kayo po ba yan? Ako nga ito. Hindi ba't ikaw si Sanya? Ang asawa ni Henry? Opo, ako nga po. Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi po ba nasa Maynila na kayo? Mamaya na natin pag-usapan yan. Tumayo ka na muna. Doon ko lang tinanggap ang kamay ni Mang David. Maingat niya akong hinila hanggang sa makatayo ako. Kinuha ni Mang David ang aking bag at isinukbit niya yon sa kanyang likod. Nang nagsimula na siyang maglakad, ay agad akong sumunod sa kanya. Mabuti na lang at habang naglalakad ako rito sa gubat, ay narinig ko ang pagsigaw mo. Kung nahuli pala ako ng dating, malamang patay ka na ngayon. Salamat po, Mang David. Akala ko po talaga ay susunod na po ako kanina sa mag-ama ko. Anong sinabi mo? Paanong susunod ka sa iyong mag-ama? Oo nga po pala. Matagal kayong nawala rito, kaya marami kayong hindi alam. Patay na po ang asawa at anak ko. Pinatay po sila ng aswang na yun. Mabagin langit. Nakikiramay ako sa iyo, Sanya. Nakakalungkot naman yung sinabi mo sa akin. O siya, ganito na lang. Ihatid na kita sa bahay mo at doon na lang tayo magkwentuhan. Wala na rin po akong bahay, Mang David. Nasunog po ang bahay ko. Ilang linggo na pong nakakaraan. Wala na po akong tirahan ngayon. Kaya masasabi ko na isa na po akong palaboy. Diyos ko, nakakaawa ka naman pala kung ganun. Parang sunod-sunod palang dagok sa buhay na naranasan mo. Pasensya ka na at hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para gumaan kahit papano ang nararamdaman mo. Ayos lang po. Yung pagligtas niyo po sa akin ay napakalaking bagay na po yun para po sa akin. Kung isa kang palaboy, ibig sabihin pala ay wala kang matutuluyan. Ganun na nga po, Mang David. Kaya po ako nandito sa gubat. Dahil dito ko po pinili na tumira. Delikado kung dito ka maninirahan. Lalo na't mayroong aswang na gumagala rito sa baryo natin. Kung ayos lang sa'yo, bukas ang aking bahay para doon ka muna manirahan. Talaga po? Sigurado po ba kayo, Mang David? Oo naman. Hindi na rin kayo iba sa akin ni Henry. Saka magkababaryo tayo. Kaya natural lamang na tulungan kita. Salamat po talaga. Sa totoo lang po kasi, ay natatakot din ako maging palaboy. Kaya lang, wala na po talaga akong magagawa. Kundi ang tumira dito sa gubat. Nakakaawa ka talaga, Sanya. Hindi ko alam kung bakit kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yan. Pero, sa bahay na natin ituloy ang ating kwentuhan.
Dahil sa labis na kasiyahan, ay hindi ko na napigilang umiyak. Pinigilan ko na lang ang mapahagulgol dahil baka mas mag-alala pa si Mang David sa akin. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa kubo ni Mang David. Pagbukas niya ng pinto ay pumasok na kami. Inabutan ako ni Mang David ng tuwalya at damit. Maligo ka na muna sa banyo sa likod at baka magkasakit ka pa. Etong damit sa asawa ko yan. Sana'y ayos lang sa'yo na magsuot ng damit ng namatay na. Ayos lang po. Kilala ko naman po si Aling Marta. Maraming salamat po talaga sa inyo, Mang David. Tinanggap ko ang tuwalya at ang mga damit. Agad akong nagtungo sa banyo para doon ay maligo. Kilala si Mang David sa aming baryo dahil sa isa siyang mahusay na manunugis. Siya ang itinuturing naming bayani dahil halos inilaan na niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga aswang na sumasalakay noon sa aming baryo. Ngunit nang mamatay ang asawa niya na si Aling Marta dahil sa sakit, ay nagdesisyon siyang manirahan na lamang sa Maynila kung saan naroon ang kanyang mga anak. Pero bago umalis si Mang David, ay sinigurado muna niya na wala ng aswang ang sumasalakay sa aming baryo. Nang natapos na ako sa pagligo, ay tinuyo ko na ang aking katawan gamit ang tuwalya. Saka ko isinuot ang palda at blusa na ibinigay sa akin ni Mang David. Pagbalik ko sa loob ng kubo ni Mang David, ay nagtimpla na siya ng kape. Halika na muna at magkape ka para mainitan niya sikmura mo. Pasensya ka na kung kape lamang ang maibibigay ko sa'yo at kararating ko lang kanina. Hindi pa ako nakakapamili ng mga pagkain. Lumapit ako kay Mang David at umupo ako sa hapagkainan. Humigop ako ng mainit na kape at kahit papano ay nakaramdam ako ng ginhawa ng mainitan ang aking sikmura. Mabuti na lang po pala at bumalik po kayo rito, Mang David. Parang sakto po ang pagbalik nyo kasi may isang aswang na naman po ang nanggugulo dito. Sinadya ko talagang bumalik dito dahil nalaman ko ang nangyari rito. Nakatanggap kasi ako ng sulat mula kay Kapitan at sinabi niya sa akin ang problema niyo sa aswang na yun. Kahit wala pa akong pahinga mula sa napakahabang biyahe, ay agad ako nagronda. Mabuti na nga lang at ginawa ko yun dahil nagawa pa kitang iligtas. Mukhang hindi na po pala kaya ni na Kapitan at ng mga tanod na tugisin yung aswang. Kasi humingi na po si Kapitan ng tulong sa inyo. Sinabi mo pa. Ang totoo niyan, nang umalis ako rito noon, ay nangako ko na hindi na ako muling makikipaglaban pa sa mga aswang. Ang gusto ko na lang ay mabuhay ng normal at mapayapa kasama ang aking mga anak. Pero hindi ko kayang tiisin ang baryo natin. Malaking bahagi pa rin ng puso ko ang nandito. Mabuti po at pumayag po ang mga anak nyo na bumalik po kayo rito at makipaglaban sa mga aswang. Pinigilan nila ako. Ayaw na nila ako makipaglaban pa sa mga aswang dahil matanda na raw ako. Pero naging mapilit ako at sinabi ko sa kanila na kung hindi nila ako papayagan sa gusto ko, ay gagawa ko ng paraan para makabalik dito kahit pa ang tumakas ako. Ayun, wala na silang nagawa kundi ang payagan ako na bumalik dito. Pero naiintindihan ko naman sila. Alam ko nag-aalala lang sila sa akin, lalo na't hindi na ako kasing lakas kagaya nung araw. Malaking bagay na po sa amin nandito po kayo ngayon. Lalo na po at sa palagay ko ay hindi talaga kaya ni na Kapitan at ng mga tanod niya na patayin po yung aswang. Ay nako, kung napaaga-agalan sana ang pagdating ko, di sana napigilan ko ang pagkabatay ng iyong mag-ama. Pakiramdam ko tuloy ay kasalanan ko ang pagkawala nila.
Wala po kayong kasalanan sa nangyari, Mang David. Kung meron man pong dapat sisihin, ay walang iba, kundi yung aswang na pumatay sa kanila. Hindi ko lang talaga kayang iwasan. Nasisihin ang sarili ko. Nasanay kasi ako na palagi ko kayong pinoprotektan. Pero, pwede ba natin silang pag-usapan, Sanya? Nalulungkot kasi talaga ako sa pagkawala nila. Alam mo naman na malapit sa akin si Henry, lalo na't bago ako umalis, ay sasanayin ko sana siya para maging manunugis na kagaya ko. Huminga muna ako ng malalim bago ko detalyadong ikinuwento kay Mang David ang nangyari sa aking asawa at anak. Habang nagsasalita ako, ay hindi ko napigilan ang maluwa dahil mas tumindi ang sakit na aking nararamdaman. Simula kasi nang mamatay ang aking mag-ama, ay yun ang unang beses na ikinuwento ko ang bagay na yun sa ibang tao. Nang matapos na ako sa pagkikwento, ay tigam na sa luha ang aking muka. Pasensya ka na kung ipinakwento ko pa sa'yo ang nangyari kina Henry. Gusto ko kasi talaga malaman na nangyari sa kanila. Pero matanong ko lang, hindi ba nasunugan ka at nawalan ka ng bahay? Wala man lang bang tumulong sa'yo kahit isa sa mga tao rito? Yung kahit patuluyin ka man lang sa bahay nila ng pansamantala. Tinulungan naman po ako ng kaibigan ko pong si Betty. Sigurado po ako, nakilala niyo po siya. Oo naman, hindi ko pwede makalimutan si Betty. Siya yung bakla na palaging gumugupit sa buhok ko. Pero kung tinulungan ka niya, ano nangyari? Bakit ka naging palaboy? Mas pinili ko po kasi na umalis na lamang sa bahay ni Betty. Pero ako naman po may kasalanan eh. Kasi minasama ko po ang pagmamalasakit ni Betty sa akin. Masyado po akong nagpadala sa emosyon ko. At sa kabila ng mga naitulong niya sa akin, ay pinag-isipan ko pa po siya ng masama. Hindi kita masisisi kung bakit mo yun nagawa. Kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, ay mag-iiba ang pagtingin mo sa mundo. Minsan na rin ako napuno noon ng galit nang mamatay ang asawa ko. Siguro naman ay napansin mo noon na parang nagalit ako sa lahat. Pero ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Sanya. Damhin mo lang ang lahat ng emosyon na nararamdaman mo sa ngayon. Galit man yan o lungkot. Basta damhin mo lang. Ilabas mo sa paraan na hindi ka nakakapanakit ng iyong kapwa. Hanggat kinikimkim mo kasi yan, ay mas lalo kang matatagalan bago ka makausad. Isa pa, Sanya, huwag mo rin kakalimutan na palaging magdasal sa ating Panginoon. Magtiwala ka lang sa kung ano ang plano niya sa buhay mo. Matagal na po akong tumigil sa pagdadasal sa Diyos. Pakiramdam ko po kasi ay pinaparusahan niya ako. Iniisip ko na lang po na meron po akong nagawang napakalaking kasalanan para maranasan ko ang ganitong sunod-sunod na kamalasan. Yan ang hindi dapat mawala sa iyo, Sanya. Ang iyong pananampalataya. Pero hindi kita pipilitin na muling maniwala sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ko ay kusa mong maramdamang muli ang kanyang pagmamahal. O siya, masyado ng malalim ang gabi. Mas makabubuti kung matulog na tayo. Kung inaantok ka na, ay doon ka na lang matulog sa kwarto ko. Naku, kahit dyan na lang po ako sa sala. Nakakahiya po kung kayo pa po ang matutulog sa sala. Kayo po ang nakatira talaga rito. Ayos lang ako. Pero tama ka. Ako nga nakatira sa bahay na ito. Pero bisita kita. At hindi ako nagpapatulog ng bisita sa sala. Kaya ikaw na ang gumamit ng kwarto habang nandito ka. Hindi ko na tinutulan ang sinabi ni Mang David. Nakahinga na ako ng maluwag dahil alam ko na meron na akong bahay na masisilungan at hindi ko na kailangang magtiis na tumira sa gubat. Kinabukasan ay mabilis na kumalat sa baryo namin
ang pagbabalik ni Mang David. Hindi na ako nagulat nang matuwaan lahat sa napakagandang balita na yon. Alam ko na alam na ng mga tao kung bakit nagbalik si Mang David, at yun ay para ang labanan at tuluyan ng patayin ang aswang na ilang taon nang nagdudulot ng takot sa aming lahat. Para hindi ako maging pabigat kay Mang David, ay naglinis ako ng bahay niya. Sinimulan kong linisin ang loob ng bahay ni Mang David dahil napansin kong puno na roon ng alikabok. Matagal kasing walang nakatira doon. Nang matapos na ako, ay saka naman ako nagwalis sa labas. At habang nagwawalis ako, ay dumating naman si Betty. Lumapit siya sa akin at kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata niya. Totoo nga palang nakarating na balita sa akin. Dito ka na nakatira kay Mang David, friend. Iniligtas niya kasi ako kagabi. Nang malaman niya na wala akong matitirahan, ay sinabi niya na dito muna ako sa bahay niya. Iniligtas? Aba, saan kanya iniligtas? Sa aswang. Inatake ako ng aswang sa gubat kagabi. Mabuti na lang talaga at dumating si Mang David dahil kung hindi, malamang patay na rin ako ngayon. Yan na nga ba kasi ang sinasabi ko eh. Mabuti na lang talaga at nandito si Mang David. Ikaw naman kasi hindi naman kita pinapalaya sa house ko, friend. Hindi true lalo na kaya ako gusto makapagtayo ka ulit ng bahay mo ay dahil sa ayoko nang kasama ka. Siyempre, as a friend, gusto ko na makapagsimula ka ulit, di ba? Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin, Betty. Naiintindihan naman kita. Kaya lang, ng oras na yon, ay talagang magulo pa ang utak ko. Kaya pasensya ka na kung nasigawan kita at minasama ko pa ang pagmamagandang loob mo sa akin. Eh di ko ganon, friend. Peace na tayo, ha? Ayoko pa namang nag-aaway tayong dalawa. Pero baka gusto mong bumalik na ulit sa house ko. Mag-work ka na ulit dun sa salon. Sige na. Pwede naman akong bumalik dun sa salon para magtrabaho. Pero sa ngayon, ay mas gusto ko na dito muna manirahan sa bahay ni Mang David habang hindi pa niya napapatay yung aswang. Sa nangyari kasi sa akin kagabi, ay nagkaroon ako ng matinding takot dun sa aswang na yon. Pakiramdam ko, tuwing gabi, ay bigla siyang babalik para patayin ako. Dito kasi sa bahay ni Mang David, pakiramdam ko, mas ligtas ako. Ganun ba? Okay, sige, naiintindihan naman kita. Pero kung magbabago ang isip mo, friend bukas pa rin ang pinto ng balor ko for you. Kung kailangan mo ng help, magsabi ka lang sa akin, ha? Saka sana, tigilan mo na ang pag-inom-inom mo ng alak, friend. Hindi talaga yan nakakatulong sa'yo. Huwag mo sana masamain tong sinasabi ko kasi baka mamaya galit ka na naman sa akin. Tanging ngiti ang naisagot ko sa huling sinabi ni Betty. Ayoko kasing mangako sa kanya na hindi na ako iinom ng alak at maglalasing. Hindi pa kasi ako sigurado kung kaya ko na bang tigilan ang pag-inom ng alak. Lalo na't ng panahong yon ay naniniwala pa rin ako na alak ang sagot para magawa kong takasan ang lungkot na aking pinagdadaanan. Tanghali na nang dumating si Mang David. Galing siya sa bayan at doon siya namili ng ilang gamit at pagkain. Labis siyang natuwa nang mapansin niyang malinis at maayos ang bahay niya. Nagpresenta na rin ako na ako na ang magluluto para makapagpahinga siya kahit papano. Habang hinuhugasan ko ang bigas, ay isa-isa nang inilabas ni Mang David ang laman ng bayong. Nagningning ang mga mata ko nang nakita ko ang dalawang malaking bote ng lambanog. Ipinatong niya yon sa lamesa. Napalunok ako habang nakatingin sa mga bote ng lambanog. Bigla kong natakam sa alak at parang gusto ko na yung tunggain ng sandaling yon. Titig na titig ka sa mga lambanog, Bakit?
Nag-iinom ka na rin ba ngayon? Pakonti-konti lang po. Binili ko mga yan kasi minsan ay hindi kagad ako nakakatulog sa gabi. Sigurado, mga 3 hanggang 5 tagay ay ayos na ako. Hindi naman masamang mag-inom. Basta wag lang sobra-sobra at alam mo ang limitasyon mo. Lahat kasi ng sobra ay nakakasama. Tama naman po kayo, Mang David. Pinigilan ko ang sarili ko na inumin sa harapan ni Mang David ang lambanog. Tumalikod na ako at itinuloy ko na ang paghuhugas ng bigas. Maya-maya pa ay isinalang ko na yon sa apoy. Habang binabantayan kong kumulo ang sinaing, ay nakita ko na inilagay ni Mang David ang 2 bote ng lambanog sa lumang kabinet sa kusina. Hindi ko maalis sa isip ko ang kagustuhan kong tikman kung masarap ba ang alak ngayon. Matapos kong magsaing ay nagprito naman ako ng galunggong. Gumawa na rin ako ng sausawan na toyo na may kalamansi at sariwang kamatis. Naging magana ang pagkain ko dahil paborito ko ang ulam namin ni Mang David. Oo nga pala, Sanya. Salamat sa paglilinis mo dito sa bahay ko. Naku, walang anuman po yun, Mang David. Maliit na bagay lang po yun kumpara po sa pagliligtas niyo sa akin kagabi at sa pagpapatuloy niyo po rito sa akin sa bahay niyo. Mang David, matanong ko lang po, ano po pala ang plano niyo para magtagumpay kayo sa pagpatay dun sa aswang? Gagawin ko pa rin yung mga luma akong taktika. Magro-ronda ako gabi-gabi. Aalamin ko kung saan nagtatago ang aswang. Mas madali ko siya mapapatay kung malalaman ko ang lungga niya. Nang sa gayon, ay maaari ko siyang atakihin kahit umaga. Alam mo naman na mahina ang aswang kapag merong pang-araw. Siyempre, kailangan ko pa rin ng tulong ng aking agimat. Hindi ito pwedeng mawala dahil ito ang nagbibigay sa akin ng proteksyon at lakas. Naniniwala po ako na magtatagumpay po kayo. Lahat po kami saksi sa kung gaano po kayo kahusay at kagaling na manunugis. Sayang nga lang po at hindi natuloy noon ang pagsasanay niyo kay Henry. Kung nakapagsanay sana siya, ay baka nagawa niya pong labanan yung aswang na pumatay sa kanila ng anak namin. Tama ka. Nakitaan ko kasi ng potensyal ang asawa mo. Wala namang kasing interes ang mga anak ko na sundan ang aking yapak. Kaya naisip ko na ituro na lamang ang aking kakayahan sa ibang tao. Isa pa, hindi lang ako nagbalik dito sa baryo natin para patayin yung aswang. Meron pa akong mas malaking dahilan. Ano po yung isa pang dahilan? Pwede ko po bang malaman, Mang David? Oo naman. Hindi naman kailangan isikreto yung mas malaking dahilan ng aking pagbabalik. Nandito rin ako para maghanap ng isang tao na karapat-dapat na sumunod sa aking yapak bilang isang manunugis na magiging tagapagtanggol ng ating baryo laban sa mga aswang. Ang gusto ko kasi ay tuluyan na akong magretiro pagkatapos ko mapatay ang aswang na nanggugulo ngayon dito sa atin. Bangyaring, alam mo naman, patanda na ako ng patanda at humihina na ang katawan ko. Para kapag nagretiro na ako, ay di na ako kakabahan kung sakaling sa darating na panahon ay meron na namang aswang ang sasalakay dito. Dahil alam ko na meron na magtatanggol sa inyo. Maganda po yung naisip niyo, Mang David. Hindi po kasi pwedeng habang buhay niyo kaming poprotektahan laban sa mga aswang. Dapat din po kayo magpahinga sa pakikipaglaban po sa mga aswang. Dahil ilang taon niyo na po yung ginagawa. Tama ka, Sanya. Pero kung pwede nga lang, na habang buhay ako makipaglaban ay gagawin ko. Pero meron akong mga anak na gusto ko pang makasama ng mas matagal. Kahit alam kong bilang na lamang ang taon na ilalagi ko rito sa mundo. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Sigurado po ako, nahahaba pa po ang buhay niyo
at magagawa niyo pa po ang mga bagay na gusto niyong gawin. Pero Mang David, may nakita na po ba kayong pwedeng sumunod sa yapak po ninyo? Sa ngayon ay wala pa. Pero tignan natin sa mga susunod na araw. Sigurado ko na makikilala ko na rin siya. Sana nga po ay makilala niyo na po ang taong karapat-dapat na magiging kagaya niyo. Sigurado po ko na kung kayo po magsasanay sa kanya, ay hindi malabong maging kasing husay niyo rin po siya. Natuwa ko sa mga nalaman ko kay Mang David. Naniniwala ko na dapat lang talaga na magpahinga na si Mang David sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalo na't matanda na siya. Sa edad niyang yon ay dapat wala na siyang iniisip na mabibigat na bagay. Kaya naman, umasa ako na mahahanap na ni Mang David sa lalong madaling panahon ang taong susunod sa yapak niya. At balang araw ay magiging tagapagtanggol ng aming baryo. Nang sumunod na araw ay nagpaalam sa akin si Mang David na aalis siya dahil kailangan niyang makipag-usap sa aming kapitan. Pag-uusapan kasi nila ang magiging plano nila sa pagtugis sa aswang. Pagkaalis ni Mang David ay nag-asikaso na ako para sa pagpasok ko sa salon ni Betty. Naisip ko kasi na kailangan ko talagang magtrabaho para kahit papano ay malibang ako at makalimutan ko ang aking mga pinagdadaanan. Nangako rin ako sa sarili ko na titigilan ko na ang pag-inom ng alak. Binilisan ko ang pagligo dahil 8:00 na ng umaga at ganung oras kung magbukas si Betty ng kanyang salon. Matapos kong maligo ay nagbihis na ako. Paglabas ko ng kwarto ay napahinto ako nang nakita ko ang lumang kabinet sa kusina. Naalala ko na doon itinago ni Mang David yung 2 bote ng lambanog. Ipinilig ko ang ulo ko at tinampal-tampal ko ang aking pisngi. Hindi pwede. Hindi ka naiinom ng alak, Sanya. Nangako ka na, hindi ba? Na hindi ka natitikim ng alak. Makailang beses akong huminga ng malalim. Pinaglabanan ko ang kagustuhan kong tumikim ng alak. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi ko na kailangan maglasing dahil wala yung magandang epekto sa akin. Pero sa huli ay hindi ako nagtagumpay. Napigilan ang kagustuhan kong uminom ulit ng alak. Nagmamadali akong kumuha ng isang baso. Kinuha ko mula sa lumang kabinet ang isang bote ng lambanog. Marahan kong sinalinan ng lambanog ang baso na nakapatong sa lamesa. Pangako, konti lang ang iinumin ko. Konti lang talaga. Tinansya ko ng maigi ang alak na isinasalin ko sa baso, pero tila nawalan na ako ng kontrol dahil lumagpas na sa kalahati ng baso ang naisasalin kong alak hanggang sa tuluyan ko nang napuno ng lambanog ang baso. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko ang baso at dire-diretso ko yung ininom. Hindi ako tumigil hanggang sa naubos ko na ang laman ng baso. Naramdaman ko ang pagguhit ng alak sa aking lalamunan at naramdaman ko rin ang mainit na sensasyon sa aking tiyan. Habol ko ang aking paghinga nang ilapag ko sa lamesa ang baso. Pakiramdam ko ay isang napakalaking kasalanan ang nagawa ko dahil hindi ko nagawang tuparin ang aking pangako. Ganun pa man, may tuwa akong naramdaman dahil muli akong nakatikim ng alak. Pagdating ko sa salon, ay ramdam ko na kagad ang epekto ng alak. Hindi muna ako pinansin ni Betty dahil meron siyang ginugupitan. Naupo muna ako sa isang tabi at nang natapos na si Betty sa kanyang ginugupitan, ay kinuha ko na ang walis tambo at daspan. Habang nagwawalis ako, ay hindi ko napigilan
ang pagsuray ng aking katawan hanggang sa lumapit na sa akin si Betty. Kinalabit niya ako sa braso at nang tumingin ako sa kanya ay hinawakan niya ako sa muka. Iniiwas ko ang muka ko sa kanya dahil alam ko na aamuyin niya ang hininga ko. Sabi ko na nga ba, friend, at lasing ka eh. Ano ba yan? Amoy chiko ka na naman. Hindi ako lasing, Betty. Nakainom lang. Anong hindi lasing? Para kang kawayan na nakikipaglaban sa malakas na hangin, ano? Grabe ka. At saan ka naman nakahanap ng alak ng ganito kaaga? Sa bahay ni Mang David. May binili kasi siyang lambanog noong nakarang araw. Tinikman ko lang naman. Ay, friend. Sigurado ako na hindi tikim lang ang ginawa mo. Sa itsura mo ngayon, mukhang nilaklak mo yung isang bote ng lambanog. Ano ka ba naman? Akala ko ba, titigil ka na sa pag-inom. May sinabi ba ako sa'yo na ganon? Wala naman, di ba? Wala ka bang sinabing ganon? Sorry naman. Pero kahit na, may sinabi ka man o wala, dapat ka nang mag-stop sa paglalasing mo. Nung una, naintindihan pa kita. Pero ngayon, hindi na. Pabayaan mo na lang kasi ako, Betty. Alam mo naman na alak lang ang nagpapasaya sa akin eh. Ay nako, yan na nga ba ang sinasabi sa hula ng matatanda? Naging adik ka na sa alak. Baka mahirapan ka nang itigil yan, friend. Pwede ba, Betty? Mamaya mo na lang ako sermonan. Hindi ako matapos sa pagwawalis ko eh. Baka mamaya may dumating ng customer, tapos marami pa dito sa salon. Iniwas ko ang tingin ko kay Betty at itinuloy ko na ang pagwawalis para hindi niya na ako mapagsabihan sa pag-inom-inom ko. Hindi ko na iwasang isipin kung tama ba na nagpadala ko sa tukso, gayong nangako ko sa sarili ko na hindi na ako titikim ng alak kahit kailan. At dahil sa nangyari kanina, napagtanto ko na mahihirapan ako ng gusto sa pagtanggal sa pag-inom ng alak sa aking sistema. Nang mga sumunod na araw ay patuloy akong nahirapan na pigilan ang aking sarili na palihim na tumikim sa lambanog ni Mang David. Hindi ko yun sinabi kay Mang David dahil alam ko na magagalit siya sa akin. Nagpasalamat na lang ako na hindi pa niya tinitignan yung mga bote ng lambanog dahil paniguradong malalaman niya na bawas na ang mga yon. Gabi-gabi namang umaalis si Mang David upang magronda sa aming baryo. Hindi ko siya nakitaan ng pagrereklamo o pagkapagod dahil sa palagay ko ay desidido na talaga siyang mawala ang aswang na ilang taon nang nagdudulot ng takot sa aming lahat. Isang gabi, matapos kong hugasan ang aming pinagkainan, ay naghanda na si Mang David sa kanyang pag-alis. Isinabit niya sa bewang niya ang isang itak na nakalagay sa kaluban. Ikinulong niya sa mga palad niya ang kanyang agimat na nakasabit sa kanyang leg. Pumikit siya at umusal siya ng orasyon na tanging siya lamang ang nakakaalam ng ibig sabihin. Matapos yun, ay lumapit siya sa akin para magpaalam. Aalis na ako, Sanya. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay ko. Sige po, Mang David. Mag-iingat po kayo. Ikaw din mag-iingat ka. Isarado mo mabuti ang pinto at mga bintana pag alis ko. Nang umalis na si Mang David, ay isinarado ko na ang pinto. Pero hindi ko yun ikinandado mula sa loob dahil lalabas pa ako. Nakasanayan ko kasi na maligo bago ako matulog. Kumuha ako ng tuwalya sa kwarto at paglabas ko ron ay napatingin ako sa lumang kabinet. Walang pagdadalawang isip na lumapit ako ron. Kinuha ko mula sa kabinet ang isang bote ng lambanog. Hindi na ako nag-abalang kumuha ng baso at diretso ko nang tinungga ang alak mula sa bote. Habang tumutungga ako, ay nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto
at pumasok si Mang David. Seryoso ang mukha niya nang lumapit siya sa akin. Maras niyang inagaw sa akin ang boteng hawak ko. Mang David, akala ko po ba'y magroronda kayo? Bakit po kayo bumalik? Tama nga pala talaga ang sinabi sa akin ni Betty. Lulong ka na sa alak ngayon. Isa ka ng lasinggera. Isinumbong po ako ni Betty sa inyo. Oo. Ang sabi niya, simula nang mamatay ang mag-ama mo, ay palagi ka nang nagiinom. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para mahuli kita. Kung totoo nga ang sinabi sa akin ni Betty. Ano nang nangyayari sa iyo, Sanya? Bakit hinayaan mo ang sarili mong malulong sa alak? Hindi agad ako nakasagot. Bagkos ay napayuko ako at hindi ko napigilan ang umiyak. Hiyang-hiya ako kay Mang David dahil inisip ko na baka nagsisisi na siya sa pagtulong na ginawa niya sa akin matapos niyang malaman na hayok ako sa alak. Sagutin mo ang tanong ko, Sanya. Bakit ka naging ganyan? Hindi ba sabi ko sa'yo, ayos lang uminom ng alak, basta alam mo ang limitasyon mo. Pero sa nakita ko kanina, sa paglaklak na ginawa mo sa bote ng lambanog, ay malinaw na hindi mo alam ang iyong limitasyon. Gusto ko na pong tumigil sa pag-inom. Pero nahihirapan po akong gawin, Mang David. Nung namatay po ang asawa at anak ko, ang paglalasing ang naging paraan ko para makalimot. Kahit sandali sa sakit at lungkot na nararamdaman ko. Habang tumatagal, ay palagi nang hinahanap ng dila ko ang lasa ng alak at yung pakiramdam na para akong manhid. Hindi pwedeng habang buhay kang ganyan. Ikaw din ang mahihirapan kapag hindi ka kumilos o gumawa ng paraan para maalis ang alak sa iyong sistema. Tutulungan kita at gusto ko ay tulungan mo rin ang sarili mo. Napamaang ako nang kunin ni Mang David ang isa pang itak na nasa kusina. Inabot niya yun sa akin at kahit hindi ko alam kung para sa yun, ay tinanggap ko pa rin ang itak. Ano pong gagawin ko sa itak? Simula ngayon, sasama ka na sa akin sa pagtugi sa aswang. Kailangan meron kang pagkakaabalan para malayo ang utak mo sa pag-inom ng alak. Hindi ka titigil sa pagsama sa akin hanggang sa tuluyan ka lang huminto sa iyong pag-inom. Pero Mang David, wala po akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Natatakot ka? Bakit wala ka bang tiwala sa akin? Sa tingin mo ba ay pababayaan kita? Pero ayoko pa rin po, Mang David. Pasensya na. Pero babae po ko at hindi ko po gawain ang makipaglaban sa aswang. Kung ano ang kayang gawin ng lalaki, ay kaya rin ng babae. Kailangan mo itong gawin para hindi nakapokus ang utak mo sa alak. Pasensya na, Sanya. Pero kung hindi ka papayag, ay mas makakabuti na umalis ka na sa pamamahay ko. Mang David, wala po ako mapupuntahan kung aalis po ako rito. Isa pa, mas gusto ko po dito sa bahay niyo dahil alam kong ligtas po ako rito. Kaya nga kung gusto mong manatili sa bahay ko, ay sundin mo ang gusto ko. Base sa kwento ni Betty sa akin, ay nahirapan siyang patigilin ka sa bisyo mo. Kaya naisipan kong mas maging mahigpit sa'yo. Huwag mong isipin na ginagawa ko to para parusahan ka. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo, Sanya. Kaya wala akong ibang iniisip, kundi ang ikabubuti mo. Kaya magdesisyon ka na ngayon. Aalis ka sa bahay ko o mananatili ka rito at sasabahan mo ko sa pagtugi sa aswang. Alam ko na wala akong ibang dapat piliin kundi ang manatili sa bahay ni Mang David. Kaya yun ang naging desisyon ko. Kahit takot akong samahan si Mang David sa pagtugi sa aswang, ay mas gusto ko namang gawin yun kesa sa maging palaboy ulit ako na hindi alam
kung saan magpapalipas ng gabi. Nang gabing yon ay sinamahan ko si Mang David sa pagroronda sa aming baryo. Nang hindi namin natagpuan ang aswang sa mismong baryo, ay sa gubat naman kami sunod na nagpunta. Kulang na nga lang ay humawak ako sa braso ni Mang David dahil sa sobrang takot ko. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling yon ay bigla na lamang susulpot ang aswang at aatakihin kami. Sa awa naman ng Diyos, ligtas kami nang natapos namin ang pagroronda. Madaling araw na nang nakauwi kami at agad kaming natulog para makapagpahinga. Maliwanag na nang nagising ako. Nakahanda na ang almusal, kaya inaya na akong kumain ni Mang David. Pagkaupo ko ay agad kong sinimulan ang pagkain. Kumusta naman ang unang gabi mo sa pagsama sa akin, Hasanya? Yung totoo po, Mang David. Natakot po ako. Hindi po dahil wala po akong tiwala sa inyo. Pero inisip ko po kasi, nakabigla na lang po akong atakihin ng aswang gaya po nung gabi na nakita niyo po ako sa gubat. Bukod sa pagiging hayok mo pala sa alak, ayan din ang dapat na maalis sa'yo. Kailangan mawala ang takot mo sa aswang. Hindi ka magiging isang manunugis kung takot ka sa numero 1 mong kalaban. Ano po? Ako, Mang David? Magiging manunugis? Hindi po ba ang usapan lang natin ay sasamahan ko lang po kayo tuwing gabi? Wala naman po sa usapan natin na magiging manunugis po ako, di ba? Naisip ko kasi nasanayin ka para maging isa kang manunugis. Ikaw ang napili kong susunod na tagapagtanggol ng baryong ito laban sa mga aswang. Ano? Nagbibiro lang po kayo, di ba? Paano naman po ako magiging isang manunugis? Kababae ko pong tao. May mangilan-ngilan na babaeng manunugis. Hindi nga lang sila masyadong kilala dahil mas marami ang lalaking manunugis. Pero wag mong isipin na dahil babae ka ay hindi ka na pwedeng makipaglaban. Kaya mo, Sanya. Magtiwala ka sa sarili mo, gaya ng pagtitiwala ko sa'yo. Hindi ko po alam, Mang David, kung papayag po ba ako sa sinasabi niyo sa akin. Ipapaalala ko lang sa'yo na pinatay ng aswang ang asawa at anak mo. Hindi ko sinasabi na dapat kang maging manunugis para magiganti. Alam kong alam mo ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay nang dahil sa aswang. Alam mo kung gaano yung kasakit. Hahayaan mo bang maramdaman ng ibang tao ang sakit na nararamdaman mo ngayon? Natigilan ako sa sinabing yun ni Mang David. Napagtanto ko na tama siya. Napakasakit na mawalan ng mahal sa buhay, lalo na sa paraang hindi makatao. Masakit na makita ang mga taong mahal mo na walang buhay, puno ng sugat at halos maligo sa sarili nilang dugo. Matapos kong makapag-isip, ay matiim akong tumingin kay Mang David. Sige po. Pumapayag na po ako sa gusto niyo, Mang David. Payag na po ako. Nasanayin niyo po ako hanggang sa maging isa akong manunugis. Gagawin ko po ito para sa mag-ama ko. Baka ito na lang po talaga ang paraan para makausad po ako. Kapag siguro nagawa kong patayin ng aswang na pumatay sa asawa at anak ko, ay saka ko lang matatanggap ang pagkawala nila sa buhay ko. Natutuwa ako sa desisyon mong yan, Sanya. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa'yo na hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Pero sigurado ako na darating ang panahon na pasasalamatan mo rin ako. At tandaan mo, papatayin mo ang aswang na pumatay sa asawa at anak mo, hindi para sa pagiganti, kundi para maibigay ang hustisyang nararapat para sa kanila at para hindi na rin madagdagan pa ang mga taong makakaranas ng sakit
na pinagdadaanan mo ngayon? Ang totoo niyan ay hindi ako sigurado sa pagpayag ko na sanayin ako ni Mang David para maging isang manunugis. Unang-una ay isa akong babae. Hindi ako sigurado kung magtitiwala ba ang mga tao sa aking kakayahan. Pero gusto ko na rin na mawala ang pagkalulong ko sa alak. Naisip ko na baka kung magpo-focus ako sa pagsasanay at pagtugis sa aswang ay tuluyan ng mawawala sa sistema ko ang pag-inom. Nang araw na yon, bilang kasama sa aking paghahanda para maging isang ganap na manunugis, ay kinailangan kong bitiwan ng pansamantala ang ilang bagay na alam kong magiging hadlang para sa aking pagsasanay. Nagpunta ako sa salon ni Betty at naabutan ko siyang nagwawalis ng nagkalat na buhok sa sahig. Humarap sa akin si Betty at pabiro siyang pumamewang. Ay, salamat naman at nandito ka na, friend. Akala ko hindi ka na papasok sa work eh. O ano, pwede bang ikaw na munang tumapos itong pagwawalis? Linisan ko pa kasi yung mga ginamit ko sa panggugupit kanina kay Aling Claring. Alam mo naman yun, di ba? Marami yung kuto. Aba, baka mahawa pa ang mga susunod kong gugupitan sa mga alaga sa ulo niya. Betty, sandali. Nagpunta ako rito hindi para magtrabaho. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Wait lang. Teka. Tama ba naririnig ko? Hindi ka na magtatrabaho dito sa salon ko? Aba, why naman? Nahihirapan ka na ba sa work mo rito? Feeling mo ba inaalipin kita rito? Hindi naman sa ganun, Betty. Ang totoo nga niyan napakadali lang ng trabahong pinapagawa mo sa akin. Walang duda na napakaganda ng pagtrato mo sa akin. May isang bagay kasi ako na dapat kong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Aba, ano na naman yan? Baka naman pagtutuunan mo lalo ng pansin ang pagiging lasinggera mo, ha? Nako, friend, magtigil ka. Huwag ka mag-alala, Betty. Kasi itong gagawin ko ay maaaring maging daan para tuluyan na akong huminto sa pag-inom ng alak. Ano ba kasi ang gagawin mo? Ang dami mo pang pasakalye, friend. Kung nakamamatay ang pagpapasuspense mo, kanina pa ako bumulagta rito. Ganito kasi, sasanayin ako ni Mang David sa pakikipaglaban sa aswang. Ang gusto niya ay akong sumunod sa yapak niya bilang isang manunugis dito sa baryo natin. Ano? Nakakatawa ka naman, friend. Ngayon ko lang na-discover na joker ka rin pala, ha? Ano ka ba, Betty? Seryoso ko. Si Mang David ang nakaisip nun para mapunta sa ibang bagay ang atensyon ko. At hindi yung nasa alak palagi ang utak ko. Isa pa, kailangan na rin niyang may sanayin para maging susunod na manunugis dito sa atin. Kasi kapag napatay niya na yung aswang, magiriritiro na siya sa pagiging manunugis. Matanda na kasi siya, friend. At hindi na siya kasing lakas nung araw. OMG! Seryoso ka nga, friend. Pero bakit ikaw pa ang pinili ni Mang David? Ipapaalala ko lang sa'yo na babae ka, friend, ha? Hindi ba? Para lang sa mga lalaki ang pakikipag-fight sa mga aswang? Ano ka, Amazona? Yan nga rin ang sinabi ko kay Mang David nung una Pero sinabi niya na kahit babae ako, ay kaya ko pa rin gawin ang ginagawa ng isang manunugis. Saka, baka ito na rin ang dahilan na hinahanap ko. Baka ito ang nakatadhana sa akin, kaya kailangan mawala na mag-ama ko. Kasi kung nandito sila, sigurado ako na hindi ako papayag sa alok ni Mang David. Okay, gets ko na kung bakit gusto mong maging manunugis. Pero friend, carry mo ba talaga yan? Remember, matagal na obligasyon yan. Nakita mo naman si Mang David, di ba? Ang sabi-sabi binata pa lang siya, nakikipaglaban na siya sa mga aswang. Tapos, kung kailan thunders na siya, ay saka lang siya makakapag-retire. Carry mo ba yon? Nang pumayag ako sa alok ni Mang David, ay pinag-isipan ko na rin ang tungkol dyan. Walang problema sa akin.
kung hanggang sa pagtanda ko ay nakikipaglaban pa rin ako sa mga aswang. Ang importante sa akin ay maibigay ko ang hustisya na nararapat para sa asawa at anak ko. At para wala na rin kagaya ko ang mawawala ng mahal sa buhay nang dahil sa aswang. Ay nako, friend. Sa totoo lang, naluloka pa rin ako sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Hindi ko lubos maisip kahit sa panaginip na magiging manunugis ka. Ay Diyos ko, day. Pero friend, kung yan talaga ang bet mong gawin sa life mo, support na lang ako sa iyo. Basta mag-iingat ka palagi, friend, da. Hindi ka pwedeng ma-deads dahil sa mga aswang. Kasi kapag na-deads ka, mawawalan ako ng friend. Maraming salamat, Betty. Yun lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo. Napakalaking bagay na sa akin na alam kong suportado mo ko. Nakangiting tinapik ni Betty ang braso ko hanggang sa mahigpit niya akong niyakap. Nang sandaling yon, mas lalong naging buo ang loob ko na maging isang manunugis dahil ramdam ko na nakasuporta sa akin ang nag-iisa kong kaibigan. May takot man sa puso ko, ay mas matindi naman ang pagnanais ko na maging bagong tagapagtanggol ng aming baryo. Matapos kong makipag-usap kay Betty, ay bumalik na kagad ako sa bahay ni Mang David. Agad naming inumpisan ang pagsasanay niya sa akin. Sa likod ng bahay niya kami pumwesto upang walang ibang tao ang makakita sa amin. Sinabi ko kasi na ayokong may makakakita sa pagsasanay namin dahil paniguradong maiilang ako. Unang itinuro sa akin ni Mang David ang pakikipaglaban gamit ang itak. Aniya, para sa kagaya kong babae, ay yun ang magandang panimulang sandata na pwede kong gamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Marami siyang itinuro na iba't ibang paraan at estilo sa paggamit ng itak. Mataman akong nakinig sa mga sinasabi niya at pilit kong sinundan ang mga galaw niya kahit nahihirapan ako. Halos 2 oras kaming nagsanay ng walang tigil. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin sa akin ni Mang David na magpahinga muna kami. Aniya, ay kukuha lang siya ng pagkain ko para mabilis akong makabawi ng lakas. Habang hinihintay ko si Mang David, ay habol ko ang aking paghinga. Hindi nagtagal, ay bumalik na si Mang David at nagulat ako sa kanyang mga dala. Alam kong nagtataka ka kung bakit may dala kong isang pinggan na may kanin at ulam at isang bote ng lambanog. Magiinuman po ba tayo? Ang akala ko po ba ayaw niyo na pong naglalasing ako. Alam ko kasi na hindi mo kayang agad-agad na alisin ang pag-inom ng alak. Saka nakita ko na naging porsigido ka sa pagsasanay natin kanina. Kumbaga, ay reward ko to para sa'yo. Pero isa lamang sa mga ito ang pwede mong piliin. Itong pagkain o itong alak. Mamili ka sa niya. Huwag ka mag-alala dahil kahit na anong piliin mo ay hindi kita huhusgan. Gaya ng sinabi ko, ay reward mo ito sa akin. At binibigyan kita ng kalayaan na piliin kung ano talaga ang gusto mong gantimpala. Napalunok ako nang tignan ko ang isang bote ng gin. Ang totoo ay mas gusto ko yun kesa sa lambanog na nakatago sa loob ng bahay ni Mang David. Matagal nang hindi nasasayaran ng gin ang aking dila at lalamunan. Hanggang sa nakapagdesisyon na ako, nahihiya kong itinuro ang bote ng gin. Yang alak po ang pipiliin ko. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, sigurado na po ako. Eto, sa'yo na itong isang bote ng gin. Itong pagkain naman ang sakin. Pero tandaan mo, hindi ka na pwedeng kumain ng kahit na ano hanggang hapunan. Yang gin na lang ang ilalaman mo sa tiyan mo. Pero,
Magugutom naman po ako noon. Alak ang pinili mo, di ba? Malay mo naman, mabusog ka sa alak. Bigla akong nagkaroon ng pagsisisi sa naging desisyon ko. Kung alam ko lang sana na hindi ako papayagan ni Mang David na kumain ng kahit na ano sa buong maghapon, ay yung kanin at ulam na lamang ang pinili ko. Pero wala na akong nagawa kundi ang panindigan ang desisyon ko. Kinuha ko mula kay Mang David ang isang bote ng gin at wala pang 5 minuto ay nagawa ko nang ubusin yon. Pagkatapos kumain ni Mang David ay nagpahinga lang kami ng sandali at muli naming itinuloy ang aming pagsasanay. Nahirapan akong sundin ang mga sinasabi niya dahil sa epekto ng alak sa akin. Maraming beses akong muntik matumba nang dahil sa pagkalasing. Kahit anong pilit kong mag-concentrate sa aming pagsasanay ay hindi ko nagawa dahil umiikot na ang aking paningin. Sa mga sumunod na araw ay palagi akong pinapapili ni Mang David kung pagkain at alak. Dahil sa nahihirapan pa akong tumanggi sa alak, ay yun ang palagi kong pinipili. Natutuwa ako kapag nakakainom ako ng alak, pero agad din akong nagsisisi kapag nagsasanay na kami na lasing ako dahil hindi ko nagagawa ng tama ang mga sinasabi ni Mang David. May mga pagkakataon din na natutumba na ako nang dahil sa pagkalasing. Mabilis din akong manghina dahil tanging alak lamang ang laman ng sikmura ko sa maghapon namin na pagsasanay. Hanggang sa napagtanto ko na ang gustong iparating sa akin ni Mang David kung bakit pinapapili niya ako kung alak o pagkain ba. Kaya naman, nang putulin ni Mang David ang pagsasanay namin dahil oras na ng pananghalian, ay iba ang pinili ko. Mamili ka na ulit, Sanya. Itong pagkain o itong paborito mong gin? Mang David, yung pagkain po ang pipiliin ko. Aba, nakakagulat naman ang pinili mo. Pagkain. Alam ko na po kasi, ang gusto niyo pong iparating sa akin. Kung palagi ko pong pipiliin ang alak, ay hindi po ako makakapag-focus sa pagsasanay natin. Sayang lang po ang oras na ginugugol natin sa pagsasanay. Kung lango po ako palagi sa alak, kasi wala po ako matututunan. Hindi po kasi gumagana na maayos ang utak at katawan ko kapag lasing ako. Pero kung yung pagkain po ang pipiliin ko, magkakaroon po ako ng sapat na enerhiya at lakas sa pagsasanay natin. Mas matatandaan ko po ang mga tinuturo niyo sa akin kung may laman po na pagkain ng tiyan ko. Magaling, Sanya. Salamat at nakuha mo na rin ang gusto ko mapagtanto mo. Siguro naman, simula ngayon, ay hindi mo na pipiliin pa ang alak. Tama ba ako? Hindi niyo na po kailangan akong papiliin dahil napagtanto ko rin na walang maitutulong ang alak sa ginagawa po natin. Ayoko pong masayang ang oras natin dalawa kung palagi po akong lasing sa tuwing nagsasanay po tayo. Simula noon ay ipinangako ko sa akin sarili na kahit kailan ay hindi na ako titikim ng alak dahil hindi ko makakamit ang kagustuhan kong maging isang manunugis kung hindi ko aalisin ang alak sa aking sistema. Mas nag-focus ako sa pagsasanay namin ni Mang David. 2 araw pa lang simula nang huminto ako sa pag-inom ay napansin ko na kagad na naging mabilis na ang aking paggalaw. Madali ko ring nakuha ang mga itinuturo sa akin ni Mang David. Mas naging alerto ko sa tuwing naglalaban kami ni Mang David at mas lumakas ang aking katawan. May mga araw din na kahit wala si Mang David ay nagsasanay ako ng mag-isa. Naging matindi ang pagpupursigi ko na maging kagaya ni Mang David
Hindi na lang para sa aking mag-ama, kundi para sa aming baryo. Isang umaga, habang abala ko sa pagsasanay, ay hindi ko namalayan na papalapit pala sa akin si Betty. Pagharap ko ay nahampas ko siya sa braso ng hawak kong kawayan. Aray ko naman! Aray ko, friend! Ano ka ba? Bakit mo naman ako hinampas? Pambihira ka! Mukha na ba akong aswang? Ang ganda-ganda ko kaya! Sorry. Hindi kita napansin, Betty. Ikaw naman kasi. Bakit ba bigla-bigla ka na lamang lumalapit sa akin? Nakita mo naman nag-iensayo ko. Gusto kasi kitang gulatin, friend. Pero in fairness, ha? Ang galing na ng galaw mo. Para ka ng warrior, friend. Feel ko, ready ka na makipagbakbakan sa aswang. Salamat ha. Pero pakiramdam ko ay kulang pa ang kakayahan ko. Wala pa ako sa kalingkingan ni Man David. Ano ka ba? Hindi kailangan na dapat ka-level mo na kagad si Mang David, no? Siyempre, lahat naman ay nagsisimula sa mababa. Pero kumusta ka na pala? Hindi na kita inaabala ng mga nakaraang araw kasi knows ko naman na super busy ka. Sinabi mo pa. Araw-araw kasi kami nagsasanay ni Mang David. Tapos tuwing gabi, nagro-ronda rin kami. Pero ayos naman ako. Nakakatuwa nga kasi hindi na hinahanap ng lalamunan ko ang alak. Kasi mas nagpo-focus na ako sa ginagawa ko ngayon. Nako, napakagandang balita naman yan. Kasing ganda ko. Friend, happy ako for you, ha? Nafe-feel ko na unti-unti nang bumabalik yung dating Sanya. Ewan ko, Betty. Pero sa palagay ko, ay hindi na babalik ang dating Sanya na meron ako. Tinanggap ko ng habang buhay ng may maiiwan na puwang sa puso ko nang dahil sa pagkamatay ng asawa at anak ko. Pero tama kayo ni Mang David. May dahilan kung bakit kailangan mangyari ang hindi magagandang nangyari sa akin. Doon ko napagtanto na kaya ko palang bumangon kahit paunti-unti at paswerte ako. Kasi meron akong kaibigan na kagaya mo at nandyan din si Mang David. Kasi kung ako lang, hindi ko to kaya na mag-isa. Aray? Natouch naman ako sa sinabi mo, friend. Parang gusto ko na tuloy mag-cry. Tumigil ka nga dyan, Betty. Ang arte mo talaga. Natawa na lang si Betty sa sinabi ko. Maging ako ay natawa na rin. Napangiti ako pagkatapos dahil yun ang unang beses na tumawa akong muli matapos mamatay ng aking asawa at anak. Nang sandaling yon ay nangako ako sa sarili ko na hindi magtatagal ay makukuha na ng aking mag-ama ang hustisyang nararapat para sa kanila. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan, ay kinausap ako ni Mang David tungkol sa isang bagay na talagang hinihintay kong mangyari. Sanya, maganda ka pala pagkatapos natin kumain. Magtutungo tayong dalawa sa gubat. Hindi po ba? Ginagawa naman po talaga natin yon. Iba sa gabing ito. Nalaman na ng mga tanod kung nasa ng lungga ng aswang. Hindi ba't nag-usap kami noon ni Kapitan? Ang sabi niya kasi ay natatakot na makipaglaban ng mga tanod sa aswang. Kaya sinabi ko na tumulong na lang sila sa ibang paraan. At yun ay ang hanapin ang pinagtataguan ng aswang. At nakakatuwa na nagtagumpay sila. Ayon kay Kapitan, ay sa isang kuweba nagtatago ang aswang. Isang kuweba na matatagpuan sa pusod ng gubat. Bakit hindi na lang po tayo bukas ng umaga sumalakay? Hindi na ako makapaghintay na patayin ng aswang na yon. Isa pa, hindi tayo sigurado kung nandoon ang aswang tuwing umaga. Kung ngayon natin siya atakin, ay malaki ang tsansang makakaharap natin siya. Sige po, Man David. Pero parang natatakot po ako. Pakiramdam ko po ay hindi pa po ako handa. Hindi kita isasama ngayong gabi kung alam kong hindi ka pa handa. Saka hindi ba sabi ko sa'yo
ay magtiwala ka sa sarili mo. Kung hahayaan mo mangibabaw ang takot at duda sa'yo, ay talagang mapapahamak ka. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan at saka ko tumango kay Mang David. Alam ko na darating ang panahon na kailangan na talaga naming harapin ang aswang. Inihanda ko ng sarili ko sa bagay na yon, pero hindi ko inasahan na makakaramdam ako ng takot nang dumating na yon. Ganun pa man, nagtiwala na lang ako sa Diyos na hindi niya hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa amin ni Mang David. Bago kami umalis ni Mang David ng gabing yon, ay nag-alay muna kami ng isang panalangin. Ipinagdasal namin na bigyan kami ng Panginoong Diyos ng lakas at linaw ng pag-iisip upang magtagumpay kami sa aming misyon. Parehas na itak ang dala namin nang magtungo kami sa gubat. Manaka-naka ay hinahawakan ni Mang David ang kanyang agimat. Sana po ay magkaroon din po ako ng agimat na kagaya nyo. Hindi mo na kailangan magparinig sa akin. Kapag nagretiro na ako, ay sa iyo ko ito ipapamana. Seryoso po ba kayo? Oo naman. Mukha ba ako nagbibiro? Sa kasino pa ba ang karapat dapat na magbana nito, kundi tanging ikaw lang? Hindi kita sasanayin kung hindi ko rin naman ito ibibigay sa iyo. Maraming salamat po, Mang David. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po ako makapaniwala na darating po ang araw na ako po ang papalit sa tungkulin niyo sa baryo natin. Sana po ay maging kagaya niyo ako. Sana ay pagkatiwalaan din ako ng mga tao sa atin kahit isa akong babae. Bakit parang minamaliit mo pa rin ang sarili mo dahil babae ka? Nasa panahon na tayo na kaya na makipagsabayan ng mga babae sa mga lalaki. Pantay-pantay na ang lahat. Isa pa, nung nagsisimula pa lamang ako, ay marami ang nagduda sa akin, pero hindi ko sila pinansin. Bagkus, ipinakita ko sa kanilang lahat sa pamamagitan ng gawa na karapat dapat ako sa tiwala at respeto nila. Ganun ang ginawa ko. At huwag mong iisipin na porke babae ka, ay mahina ka. Salamat po talaga, Mang David. Napakalaki po na naitulong niyo sa akin. Kung hindi po siguro kayo bumalik dito, isa pa rin po akong lasinggera at palaboy hanggang ngayon. Kaya nga totoo na may dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Nagpatuloy kami ni Mang David sa paglalakad. Nang sabihin ni Mang David na malapit na kami sa kuwebang kinaroroonan ng aswang, ay mas lalo akong kinabahan. Pero inisip ko rin ang sinabi niya na hindi ako makakapag-isip ng maayos kung mangingibabaw ang kaba at takot sa akin. Maya-maya pa, narating na namin ang bukana ng kuweba at huminto si Mang David. Nararamdaman ko na nasa loob siya ng kuweba. Maganda ka. Palalabasin ko siya. Hintayin mo ko rito. Papasok po kayo na mag-isa sa kuweba? Oo, at aabangan mo ang aswang dito sa labas at atakihin mo siya. Tandaan mo, alisin mo ang lahat ng takot at kaba na meron ka. Hindi na hinintay ni Mang David na makasagot ako at matapang siyang pumasok sa loob ng kuweba. Ilang segundo pa lang ang lumilipas ay nilukob na kagad ako ng kaba, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Mang David. Sa tagal na kasi niyang hindi nakikipaglaban sa aswang, ay hindi ko na alam kung kaya pa rin ba niya yung gawin, lalo na't ilang beses niyang sinabi na matanda na siya at humihina na ang kanyang katawan. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malalakas na yabag ng paa na papalabas ng kuweba. Doon ko na hinugot ang itak ko mula sa kaluban at inihanda ko ang aking sarili sa posibleng pakikipaglaban sa aswang. Para to sa asawa at anak ko. Nangangako ko na ngayong gabi. Makakamit niyo ang ustisya. Laking gulat ko nang lumabas si Mang David ng kuweba na duguan at hindi niya nadala ang kanyang itak.
Nag-aalala ko siyang sinalubong. Nang nakalabas na siya sa kuweba, ay napaluhod siya at napahawak sa aking mga binti. Mang David, ano po nangyari sa inyo? Inatake ako ng aswang. Hindi ko akalain na mas malakas pa pala siya kumpara sa ibang aswang na nakalaban ko. Tara na po! Umalis na po tayo rito! Hindi tayo alis. Haharapin mo siya, Sanya. Pero hindi ko po alam kung kaya ko siya. Kayo nga po na matagal ng manunugis ay nagawa niyang masugatan ng ganyan. Ako pa kaya? Biglang hinubad ni Mang David ang kanyang agimat. Binulungan niya yon at pagkatapos ay isinuot niya yon sa leeg ko. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Ano po ito? Bakit niyo po binibigay sa akin ang agimat niyo? Ipinasa ko na sa iyo ngayon ang pangangalaga niyan. Simula ngayon, ikaw na ang bagong magmamayari ng agimat ko. Magsasalita pa sana ako nang narinig namin ang malakas na pag-angin ng aswang mula sa loob ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang mabilis na pagtakbo ng aswang palapit sa amin. Naramdaman ko ang bagyang pag-init ng agimat na nakasabit sa akin leeg. Tila may kung anong napakalakas na enerhiya ang gumapang sa aking katawan. Unti-unti akong tumayo at hindi ko na hinintay na makalapit ang aswang at sinalubong ko na ang kanyang pag-atake. Susunggaban sana ako ng aswang pero mabilis akong yumuko. Dumaan ang aswang sa ibabaw ko at tila naging mabagal ang galaw niya sa aking paningin. Agad kong itinarak ang itak sa tiyan ng aswang. Malakas siyang umangil at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Tumayo agad ang aswang. Nakabuka ang mga kamay niya na may matutulis na mga kuko. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko inisip na mangyayari to. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na labanan ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang dalawang pinaka-importanting tao sa buhay ko. At hindi ako papayag na masasayang ang pagkakataon to para iparamdam sa iyong hayop ka ang sakit na naramdaman ng asawa at anak ko nang patayin mo sila. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Walang ibang nasa isip ko nun, kundi ang patayin ang aswang. Nang magsalubong kami ng aswang, ay nagawa niya akong kalmutin, pero hindi naging hadlang para panghinaan ako ng loob. Bagkus, ang sugat na yon ang tila naging mitya para mas lalong maglagablab ang aking tapang. Mabilis akong pumunta sa likod ng aswang at tinaga ko ang batok niya. Sa lakas ng pagkakataga ko ay halos humiwalay na ang ulo niya sa kanyang katawan. Wala nang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang. Habol ko ang aking paghinga. Tumingala ako sa kalangitan habang walang patid ang aking pagluwa. Unti-unting gumaan ang aking dibdib dahil alam ko na nakamit na ng aking asawa at anak ang hustisya na nararapat para sa kanila. Matapos yun, dinala ko at ng ilang mga tao sa baryo namin sa ospital si Mang David. Ilang araw lang ang lumipas ay nakarecover na kagad siya. Isang umaga, dinalaw ko si Mang David at nagpasalamat ako sa kanya sa lahat ng tulong na nagawa niya para sa akin. Mamaya pala lalabas na ako dito sa ospital. Susunduin na ako ng mga anak ko. Babalik na ako sa Maynila. Paano ba yan? Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na manunugi sa ating baryo. Maraming salamat po. Salamat kasi hindi niyo po ako sinukuan. Salamat kasi inalis niyo ako sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Walang anuman, Sanya. Kilala kasi kita. Alam ko na mabuti ang iyong kalooban at karapat dapat kang tulungan. Basta ipangako mo sa akin na huwag ka na ulit magpapakalango sa alak. Pwede ka namang uminom, pero minsan lang at pakonti-konti. Nako, kahit minsan at kaunti lang,
ay hindi na po ako titikim ng alak. Natawa si Mang David sa sinabi ko na yon. Bilang pasasalamat ay mahigpit ko siyang niyakap. Malungkot ako na aalis na siya, pero masaya rin ako sa mga aral na iiwanan niya sa akin. At matapos ng lahat ng nangyari sa buhay ko, ay nalaman ko na ang pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para bumangon at maging mas matatag. Sa kaibuturan ng aking puso ay alam ko na hindi ko pa rin lubusang nauunawaan kung bakit kailangang kunin kagad sa akin ng Diyos ang aking asawa at anak. May mga gabing nagtataka pa rin ako at nagtatanong, pero sigurado ko na ang pangyayaring yon ang siyang nagdala sa akin sa bago kong layunin at tungkulin sa buhay bilang bagong tagapagtanggol ng aming baryo mula sa banta ng kasamaan.